Isang sikat na interior designer na si Thalia ang bagong kasal sa makapangyarihang negosyante na si Thyron. Sa gabi ng kanilang honeymoon, isang babala mula sa di inaasahang tao, si Manang Elsa, ang nagtulak kay Thalia upang magpanggap na wala siyang malay at tumakas. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho, at ngayon, nakikipaglaban siya para sa kanyang buhay at upang mabunyag ang isang lihim na konektado pala sa trahedya ng kanyang nakaraan. Ang simula ng bangungot. Nakatayo ako sa gitna ng Manila Cathedral. Suot ang isang ivory na gown na parang hango sa pangarap at hawak ang kamay ng lalaking akala ko'y magiging katapusan ng aking paglalakbay. Thyron Aragon, ang aking asawa, ay matangkad, napakagwapo at ang CEO ng isang malaking architectural firm, ang Aragon Designs. Higit sa lahat, sinabi niya na mahal niya ako. Sa loob ng 2 taon, naniwala ako sa bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Habang kami ay umiikot, bumabati at nagpapasalamat sa mga bisita, nakangiti kami. Ngulit sa kaibutaran ng aking puso, may kakaiba akong nararamdaman. Para akong hindi mapakali. Siguro dahil sa paraan ng pagtingin sa akin ni Senyora Sofia Aragon, ang ina ni Thyron. Sa buong tagal ng seremonya, tinitigan niya ako. Bawat galaw, bawat ngiti, binabantayan niya. Nakangiti siya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinubukan kong iwaksi ang tensyon sa aking isip. Baka sadyang ganun lang talaga siya. Pagkatapos ng kasal, umuwi kami sa aming mansyon sa Forbes Park. Ito ang magiging bagong tahanan namin. Ito ang aming gabi ng honeymoon. Puno ng mga bulaklak at kandila ang buong silid. Napakaganda ng ambience, lalo na't nang inabutan ako ni Thyron ng isang flute ng champagne. Kitang-kita ko ang pag-ibig sa kanyang mga mata. Inumin mo, mahal ko, para sa ating dalawa, para sa isang bagong simula, sabi niya. Ngumiti ako at dimalang baso sa aking mga labi. Ngunit bago pa ako makainom, biglang pumasok si Manang Elsa. Ang matagal na naming kasambahay na tumulong sa pagpapalaki sa aking mula nung bata pa ako. Isinama ko sila sa mansyon upang makasama ko sila. Pagdating niya sa harapan ko, bigla siyang tumumba at bumagsak ang lahat ng prutas na dala niya. Tumalsik din ang champagne sa aking kamay. Ang gintong likido'y bumagsak sa puting karpet na parang sariwang dugo. Pasensya na po, senyorito, senyorita. Matanda na po ako, medyo natumba. Mabilis na humingi ng tawad si Manang Elsa at nagmadaling maglinis. Tinapik lang ni Thyron ng kanyang likod at sinabing, "Ayos lang, Manang, huwag kang mag-alala. Maglinis ka lang at magdala ka pa ng 2 baso." Habang naglilinis si Manang Elsa, lumapit siya sa akin upang tulungan ako. "Miss Thalia, may lason ng champagne. Kailangan mong magpanggap na nahihimatay," pabulong niyang sabi. Pagkatapos niyang tulungan ako, mabilis siyang tumayo, naglinis at umalis. Para akong sinagot ng langit. Si Manang Elsa ay nagtatrabaho sa pamilya namin ng higit sa 10 taon. Kilala ko siya at lubos ko siyang pinagkakatiwalaan. Hindi siya magbibiro tungkol sa ganoong bagay. Sa huli, pinili kong maniwala kay Manang Elsa. Kinuha ko ang baso, humingang ng malalim at ininom ito. Nagsimula akong mahilo at dahan-dahan akong humiga sa malambot na kama. Pumikit ako at sinubukang makinig sa bawat galaw sa paligid ko. "Thalia, ayos ka lang ba, Thalia?" Narinig ko ang boses ni Thyron na puno ng pag-aalala. "Mama?" Dahan-dahan niyang binulong ang pangalan ng kanyang ina. Hindi ako sumagot, nagpatuloy lang ako sa pagpapanggap. Pagkatapos ng ilang tawag na walang sagot, nawala ang boses ni Thyron at bapalitan nito ng galit. Bumukas ang pinto at pumasok si Senyora Sofia. "Ano, naibigay na ba ang lason?" tanong niya sa malamig na boses. "Oo, ma, talagang epektibo ang lason na yan." Ang babaeng ito talagang tanga. 2 taon na kaming magkasalintahan pero hindi pa rin niya ako nakikita. Malamig na sabi ni Thyron. "Huwag kang malikot, baka magising," sagot ni Senyora Sofia. "Dalian mo, kunin mo ang kanyang fingerprint at ilagay mo sa kontrata.
Kailangan nating makuha ang kanyang ari-arian para mailigtas ang Veridian Group. Kaya, ang lahat ng ito ay isang malaking palabas. Ang aming 2 taon na relasyon, ang akala ko'y kasal na parang fairy tale. Ang lahat ng ito ay isang malaking hakbang upang makuha ang mana na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Ma, tanong ni Tyrone sa ibang boses, ang dating asawa ko, okay lang ba siya, ma? Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Senyora Sofia na alam kong masama ang ibig sabihin. Ang lahat ng problema ay malulutas sa pera. At ang babaeng ito, mamamatay din sa isang aksidente. Nang narinig ko ito, naramdaman ko ang lamig sa buong katawan ko. Hindi lang nila gusto ang aking ari-arian, gusto ni rin nila akong patayin, tulad ng ginawa nila sa unang 3 babae sa akin. Ang pagtakas at ang paghahanap ng kakampi. Sige ma, mauna ka na. Aasikasuhin ko na lang siya, sabi ni Tyrone. Narinig ko ang mga yabag ni Senyora Sofia palabas at nilakang pinto. Alam kong kailangan kong kumilos. Dahan-dahan akong tumayo. Sinubukan kong maging tahimik. Nanginginig ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong bumaba sa kama at mabilis na lumabas. Pagdating ko sa hagdanan ng mga katulong, biglang may tumalon. Manang Elsa, tiningnan niya ako sa mata at sinabi sa akin na maging tahimik at sumunod sa kanya. Dinala niya ako sa kusina. Binigyan niya ako ng susi ng kotse, isang lumang cellphone at isang maliit na papel. Ito ang susi ng kotse ni Sir. Nasa likod ng garahe. Kailangan mong umalis bago sila bumalik. Kailangan mong mabuhay. Mabuhay para maipakita mo ang kanilang mga mukha sa publiko. Dali! Niyakap ko siya ng mahigpit at tumakbo palabas ng likod na pinto patungo sa garahe. Mabilis kong sinipa ang gas. Ang kotse ay umandar na parang halimaw at bumangga sa malaking gate. Nabuksan ang gate at mabilis akong umalis. Sa huli, nala ko ay sobrang pagod na, huminto ako sa isang sulok ng kalsada. Umiyak ako. Nang maubos ang aking luha, ang sakit sa aking puso ay napalitan ng galit. Kailangan kong mabuhay. Ang kotse ay naubusan ng gas at huminto sa harap ng isang convenience store. Pumasok ako. Thalia? Thalia Salcedo, ikaw ba yan? Narinig ko ang isang pamilyar na boses. Siya si Javier Reyes, isang kaklase ko noong high school na kilala bilang isang computer genius. Tiningnan niya ako at nag-alala. Thalia, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang hitsura mo? Dinala ako ni Javier sa kanyang lumang apartment. Sinabi ko ang lahat, mula sa babala ni Manang Elsa hanggang sa plano ng pamilyang Aragon, hanggang sa aking pagtakas. Thalia, naniniwala ako sa iyo at tutulungan kita, sabi ni Javier. Sinimula ng kanyang paghahanap si Javier. Sa loob ng 1 oras, nalaman niya ang unang katotohanan. Ang Aragon Designs ay nasa gitna ng pagkalugi at ang aking ari-arian ang kanilang kailangan. Kailangan namin ng ebidensya. Naalala ko ang aking mataliking na kaibigan, si Sabrina, isang investigative journalist. Ang katotohanan at ang pagsasabwatan. Tumawag ako kay Sabrina gamit ang lumang cellphone na ibinigay ni Manang Elsa. Dumating kaagad si Sabrina. Sa totoo lang, matagal ko nang pinaghihinalaan si Tyrone, sabi ni Sabrina. Nakasal na siya ng 3 beses bago ka. Ang 3 asawa ay namatay lahat sa aksidente o sakit. At bago sila mamatay, lahat ng kanilang ari-arian ay nailipat sa pangalan ni Tyrone o ng pamilya Aragon. Naramdaman ko ang lamig sa buong katawan ko. Ako ang ika-4. Biglang nag-alarm ang cellphone ni Javier. Magsisimula na sila. Ang lahat ng news sites ay naglathala ng isang headline. Misteryosong pagkawala ni Thalia Salcedo dahilan ng bilyong-bilyong ari-arian sa kanyang honeymoon night. Ginagawa kanilang baliw sa mata ng publiko, sabi ni Sabrina. Kailangan nating umalis dito, sigaw ni Javier. Hindi nagtagal, may kumatok sa pinto. Pulisya ito, buksan!
Mabilis kaming tumakas sa emergency exit patungo sa bubong. Mula sa bubong, tumalon kami sa isang getaway car na minamaneho ng kasama ni Sabrina. Pagkatapos ng isang mabilis na paghabol sa mga kalye ng Maynila, dinala kami ni Sabrina sa isang lumang apartment sa Tagaytay. Ang lihim ng aking ina. Sa sumunod na mga araw, ang balita tungkol sa aking pagkawala ay nagpatuloy. Ang pamilya Aragon ay patuloy na lumalabas sa TV, nag-aakusa at nagdarasal para sa akin. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang larawan ng aking ina, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa likod ng picture frame. Nagtaka ako, kaya dahan-dahan kong kinuha ang larawan. Sa likod ng frame, may isang maliit na papel na may nakasulat na lihim na mensahe. Lumat bahay sa Baguio, ilalim ng matandang puting puno ng kamilya. Password, iyong kaarawan. Ito ay isang clue. Baka may itinagong iyong ina na napakahalaga, sabi ni Javier. Nang makita ang determinasyon sa aking mga mata, gumawa kami ng plano. Naglakbay kami ng gabi gamit ang motorbike patungong Baguio. Nang makarating kami sa lumang bahay, nahanap namin ang matandang puting puno ng kamilya. Hinanap namin ang lupa at nakita namin ang isang maliit na kahon na gawa sa bakal. Ginamit ko ang aking kaarawan bilang password. Sa loob, may isang lumang leather journal na nakabalot sa velvet na tela. Nagsimula akong magbasa. Ang journal ay nagdedetalye kung paanong nilayon ng ama ni Thyron, si Gino Aragon, ang aking ina. At ang huling pahina ang nagbigay ng katotohanan. Hinihina ang aking puso. May duda ako na ako ang pinupuntiryan nila. Wala akong ebidensya, ngunit sinasabi sa akin ng aking gut feeling na tama ako. Sa tingin ko, hindi ako magtatagal. Kaya tama nga ang aking ina. Siya ay nilason. Ang journal na ito, ang ebidensya laban sa mga Aragon. Ang huling laban. Ang journal na ito ay hindi sapat. Kailangan natin ng smoking gun, digital na ebidensya, sabi ni Javier. Sinimulan ni Javier ang kanyang trabaho at nagtagumpay siyang pasukin ang corporate network ng Aragon Designs. Nahanap namin ang isang folder na may markang Project Legacy at 4 na subfolders kasama ang aking pangalan. Sa loob, nakita namin ang mga email at draft ng mga will na nagpapatunay sa kanilang scheme at koneksyon sa pagkamatay ng aking ina at ng 3 nauunang asawa ni Thyron. Habang kinokopya namin ng data, kumatok si Thyron sa pinto. "Thalia, alam naming nandyan ka. Lumabas ka na, Thalia?" Hulang pagpipilian, sinabi ko kay Javier na tumakas kasama ang hard drive. Kailangan mang mabuhay upang makagawa ng kopya at ibigay sa pulisya. Mabilis akong nagtago. Sinipa ang pinto. Pumasok si Thyron at Senyora Sofia. "Sige na, mahal ko. Magaling kang maglaro. Ngayon, tapusin na natin ito." Sa isang iglap, habang naghahanda si Senyora Sofia ng syringe, sinamantala ko ang pagkakataon. Sinupa ko ang lalaking nasa tabi ko at sumugod ako sa bintana. "Hindi ko lang ito ginagawa para sa sarili ko, Thyron. Ginagawa ko ito para sa aking ina at sa mga babaeng pinatay mo." Ngunit bago pa sila makakilos, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Isang itim na van ng pulisya ang huminto sa harap ng bahay. "Pulisya ng Pilipinas! Mayroon kaming waranti sa pag-aresto kina Thyron Aragon at Sofia Aragon." Nakita ko si Sabrina kasama ang kanyang camera crew nagre-record ng lahat. At sa tabi niya, si Javier. Ang hard drive ay na-upload na sa cloud. Ang lahat ng data ay secure na. Bulong ni Javier sa isang pulis. Sinira ako ni Thyron, ngunit ako ang nagdala sa kanya sa katarungan. Ang aking honeymoon night ay natapos sa gitna ng mga sirena ng pulisya at mga flashes ng kamera. Ngayon, hindi na ako ang mayaman at inosenteng interior designer. Ako ang si Thalia Salcedo, ang survivor na nagbunyag ng kasamaan ng mga Aragon. Ang pabubulong ni Manang Elsa ay naging huling regalo ng kaligtasan at isang bagong simula para sa akin. Si Thyron at Senyora Sofia ay nagulat. Hindi nila inaasahan ang biglaang pagdating ng pulisya.
Mabilis na sinunggaban ng mga pulis ang dalawa at sinimulang kapkapan. Sinira mo kami, Talia! Sinira mo ang lahat! Galit na sigaw ni Thyron habang pilit siyang kinakapkapan ng pulis. Tinitigan ko si Thyron. Ang galit at puot na nararamdaman ko ay halos sumabog. Ang lahat ng pagdurusa, ang takot, ang pagkawala ng aking ina, lahat ay natapos na. Hinila ako ni Sabrina at niyakap. Nagawa mo, Talia! Tapos ng bangungot! Nai-upload na ni Javier ang lahat ng ebidensya. Hindi na sila makakatakas! Salamat sa inyo, bulong ko. Habang hinihila palabas ng bahay si Senyora Sofia at isinasakay sa van, nagawa niya akong titigan. Ang kanyang mga mata ay parang apoy, puno ng matinding galit. Akala mo nanalo ka, Natalia? Ngumiti si Senyora Sofia. Ang ngiti niya ay may halong lason. Ang tunay na lason ay hindi ang nasa champagne. Ito ang tiwala mo sa taong nagligtas sa iyo. Hindi mo ba talaga naisip kung bakit may katulong na nagturo sa iyo ng lason at nagpahiwatig ng pagtakas? Manang Elsa, ang galing niyang artista. Namlamig ako. Narinig ko ang sinabi niya ngunit hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ko. Ngunit bago pa makasagot si Senyora Sofia, ay tinakpan na ng pulis ang kanyang bibig. Pagkatapos dalhin ang mga Aragon sa himpilan, bumalik kami ni Javier at Sabrina sa safe house. Ang katahimikan ay mabigat. Tanging ang mga keyboard clicks ni Javier ang naririnig habang inaayos niya ang digital copies ng ebidensya. Hindi ko maintindihan ang sinabi ni Sofia, bulong ko. Ang lason at si Manang Elsa. Napatigil si Javier sa pagtatype. Tumingin siya sa akin ng may pag-aalinlangan. Meron akong file na hindi ko sinabi sa'yo. Noong hinahabol kami ni Thyron at sumakay ako sa drainage pipe, nahack ko ang personal device ni Thyron bago ako umalis. May encrypted message siya na ipinadala sa isang hindi kilalang numero ilang oras bago ang kasal. Ipinakita ni Javier ang mensahe. Sa tulong ng decryption software, lumabas ang isang series ng teksto. Thyron, nasa posisyon na ba? Kailangan kong siguraduhin na hindi siya mamamatay. Yun ang utos. Dapat lang siyang mahimatay at magising na may takot. Unknown. Ayos. Ang doses ay hindi nakakamatay. Pampatulog lang na may sakit sa tiyan. Siguraduhin mong hindi ka makikita kapag nakuha na niya ang papel. Kapag tumakas siya, dalhin siya sa Javier Reyes. Nagningit-ngit ang aking puso. Sino ang unknown? Tinuro ni Javier ang hindi kilalang numero. Sinubukan kong i-trace ito, Salia. Ito ay isang burner phone na ginagamit lang sa loob ng Aragon Mansion at meron akong GPS ping ng phone na ito sa Baguio, ilang oras bago tayo dumating doon. Nanginig ang aking boses. Sino ang gumagamit ng burner phone sa loob ng mansion at nakakaalam ng magtatago ako kay Javier? Isinulat ni Javier ang pangalan sa isang papel at inilagay sa harap ko. Manang Elsa. Nagulat ako. Si Manang Elsa, ang aking tagapagligtas. Siya ang unknown na kausap ni Thyron. Talia, paliwanag ni Javier, hindi nila itinanim ang lason upang patayin ka. Ito ay isang sleeping agent. Sinigurado nila na hindi ka mamamatay, pero magkakaroon ka ng sintomas. Gusto nilang magising ka ng may takot at tumakas. At ang takot na iyon ang nagtulak sa iyo upang hanapin ang journal sa Baguio na alam nilang mahalaga. Ginamit nila ako upang makuha ang journal? Tanong ko. Hindi, sagot ni Javier. Ginamit ka ni Manang Elsa upang makuha ang digital evidence at ang journal. Tignan mo ito. Ipinakita ni Javier ang bank statement ni Manang Elsa. Sa loob ng nakaraang taon, si Manang Elsa ay tumatanggap ng manalaking halaga ng pera mula sa isang trust fund na nakapangalan sa Bianca de la Cruz, ang unang asawa ni Thyron na pinatay sa depression. Manang Elsa ay hindi lang isang katulong. Siya ang ina o kapatid ni Bianca, nagtatrabaho sa loob ng mansion sa loob ng 10 taon, naghihintay ng tamang oras. Ginamit niya ako bilang asset
ang key upang mapabagsak ang mga Aragon at makamit ang hustisya para sa kanyang anak/kapatid. Ang pabulong niya ay hindi lang babalang nagpapakita ng simpatya, iyon ay isang instruction na may layungin. Ang journal ang nagdala ng galit sa akin, at ang galit na iyon ang nagdala sa akin kay Javier na alam niya ay isang hacker. Ang aking pagtakas ay hindi aksidente. Ito ay isang well-planned chess move ni Manang Elsa upang i-trap ang mga Aragon. Naiwan akong nakatulala. Ang aking tagapagligtas ay isang revenge-driven operative. Nakamit ko ang hustisya. Muli natuklasan ko na ang aking kaligtasan ay bahagi lang ng mas malaking plano ng ibang tao. Hindi ako sinaktan ni Manang Elsa. Ngunit ginamit niya ang aking buhay upang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang pamilya. Mula sa bangungot ng mga Aragon at ang manipulasyon ni Manang Elsa, natutunan ko ang pinakamahalagang aral. Moral lesson. Ang buhay ay parang chess. Ang kaaway ay hindi laging nasa harapan mo, at ang tagapagligtas ay hindi laging malinis ang intensyon. Kailangan mong maging maingat sa pagkakaiba ng tagapagligtas at ng tagagamit. Sa huli, ang hustisya ay maaring makamit sa maduming paraan. Ngunit ang kalayaan mo ay nakasalalay sa kung paano mo titingnan ang tiwala at motibasyon ng mga tao sa paligid mo. Huwag kailanman magtiwala sa isang lihim na walang ibibigay na kapalit. Nakatitig ako sa bank statement ni Manang Elsa. Mayroon akong hustisya para sa aking ina at ang 3 biktima. Ngunit ang aking tiwala ay tuluyang namatay. Kailangan kong itatag ang aking sariling foundation. Hindi na umaasa sa sinuman at gamitin ang aral na ito upang tulungan ang iba na makita ang tunay na mukha ng mga taong nagtatago sa anino. Kung na-inspire kayo at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan niyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig!